Alam niyo mga tol, isa sa mga Filipino toxic mindset natin mga tol, yung kailangan pag may utang na loob ka sa tao, dalhin mo yan habang buhay. Alam mo yun? Kasi mga kapatid, ito yung topic na pinag-uusapan ngayon at isinisigaw ng mga Duterte supporters laban kaya Pangulong Marcos mga tol. Ito mga kapatid real talk lang tayo mga tol. Pag nag-search ka sa YouTube o sa Google kung ano-ano yung mga toxic Filipino mindset o mga toxic Filipino traits mga tol, mababasa mo doon isa na ang utang na loob. Dahil sa utang na loob na yan mga tol, nahihiya kang humindi. Nagiging parang alipin ka na mga tol kasi lahat na lang ng pabor ibibigay mo dahil may utang na loob ka. Kahit na mali na dahil nga sa utang na loob na yan mga tol, kailangan mo pagbayaran na tila baga dahil sa isang beses na ginawang kanya ng kabutihan, habang buhay mo nang susuklian yun. Kasi ganun yung gustong palabasin mga tol, no? Hindi naman sa kontra tayo na tumanaw ng utang na loob. Mahalaga yon. Isa yung pagpapakita ng kagandahang ugali. Pero kung habang buhay kang sisingilin ng utang na loob mga tol, ibang usapan na yon. Diba? Tulad na lamang nito. Sinagot ng Malacanang mga kapatid ang banat ni Mayor Sebastian o Baste Duterte na walang utang na loob si PBBM. Bakit? Kasi nga si dating Pangulong Duterte ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani kay dating Pangulong Marcos mga tol. At ngayon, 'di ba, ang sigaw nga nila ipinagkanulo ni PBBM si dating Pangulong Duterte sa mga banyaga, mga kapatid. Kung kayo tatanungin ano masasabi ninyo dyan, no? Be fair lang. Comment kayo sa ibaba. No? Panoorin natin tong balita mula rito sa DZRH News. Samantala, sinagot naman ng Malacanang ang patutsada ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala umanong utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Malacanang si Ms. Let Narciso. Ms. Let. Habang buhay natatanaw ng utang na loob ang pamilya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapalibing nito kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Iyan ang nilalaman ng sulat ng Pangulo na nooy senador pa lamang nang magpasalamat sa dating Pangulo noong 2016. Binasa ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro ang liham sa press briefing dito sa Malacanang bilang tugon sa banat ni Davao City Mayor Baste Duterte na walang utang na loob si PBBM. Pero binigyang diin ni Castro na hindi dapat isangkala ng utang na loob para pigilan ang pagpapatupad ng batas. Kahit na hindi sa pagpapatupad ng batas mga kapatid pero sige, nandirito na naman tayo, usapang batas mga tol Sige, dali natin sa ganyang sitwasyon mga tol. 'Di ba? Ikaw ay isang punong barangay. Pinababa lang natin ikaw ay isang punong barangay. Tapos, kumpare ng airpat mo yung kapitbahay nyo na maraming nagrereklamo. For example, laging nagwawala sa kalye, nagkakalat, dami nagrereklamo sa kanya. Kumpare ng airpat mo, may utang na loob ka sa kanya kasi siya nagpagamot sa tatay mo nung na-ospital. So may utang na loob ka doon. Ngayon, marami nagrereklamo doon sa taong yon. Pero dahil ba sa utang na loob mo hindi mo nagagawin yung tungkulin mong sitahin, pagmultahin, 'di ba? O kaya papuntahin ng barangay para pagsabihan yung taong yon. Hindi mo ba gagawin yon kahit na ikaw ang punong barangay dahil sa utang na loob na yan? Kasi mga tol, nilalagay din yan sa tamang lugar. Hindi naman porket may utang na loob ka mga tol, habang buhay ka na lang magiging yuyuko. Kahit na halimbawa, real talk lang din ulit mga tol. Tinatawag kang bangag, minumura ka, 'di ba? Sinasabi addict ka, 'di ba? Sinasabi weak leader ka. Lahat na lang ng klase ng pangiinsulto sinabi na sa'yo. Ikaw yuyuko ka lang kasi may utang na loob ka. 'Di ba? O wag na nating dalin ulit doon sa ganong usapan. Ibalik ulit natin doon sa ibinigay kong example. 'Di ba? Ikaw ay isang punong barangay, barangay captain ka for example.
Tapos yung lalaking inirereklamo ng mga kabarangay mo, may utang na loob ka doon kasi siya nagpagamot sa airpot mo nung may sakit. Ngayon, bilang isang barangay captain, tutugon ka ba sa panawagan ng mga taong pagsabihan, hulihin, yung lalaking nagkakalat sa kalye, nagwawala ng gugulo? Magagawa mo ba yon? May utang na loob ka doon o hindi mo na gagawin yung tungkulin mo bilang barangay captain. 'Di ba? Sa ganung bagay pa lang mga tol, dapat tayong mga Pilipino na iintindihan natin. May utang na loob, oo, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon yun dapat ang nangingibabaw. Utang na loob na 'yan. 'Di ba? Ewan ko na lang kung maiintindihan ninyo. Malamang yung iba dyan, dahil Duterte supporters, papasok dito, tatagos dito, ando doon pa rin yung pangongontra nila, sasabihin na naman nila, Tolonges. Ewan ko sa inyo. Narito si Yusek Castro. Hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Tulad ng kinikwento ko kanina, example lang yun mga tol. Porket ba yun ay nagpagamot sa tatay mo? Hindi mo na ipatutupad yung tungkulin mo bilang barangay captain? Kahit na napakarami nang nagrereklamo, oy, yung ninong mo, nagkakalat sa kalye, nanggugulo, nagtatapang, inaangasan lahat ng kapitbahay niya, gawan mo naman ng paraan yan. Sasabihin mo ba kasi ninong ko yan, may utang na loob kami dyan siya nagpagamot sa airpot ko Pwede bang hayaan nyo na lang? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pag ginawa mo yun, weak leader ka nga talaga. Buwelta pa ng palasyo, utang na loob rin kaya ang dahil ni dating Pangulong Duterte ng alaga ang isang Chinese national bilang economic advisor. Naku po, Para sa ayan na, gumante. NBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ayoko na mag-comment tungkol dun sa bagay na yun. Mga tol, bahala na lang kayo dyan. Okay? Ngayon mga kapatid, talon tayo ng ibang balita. Naku, happy rito ang China mga tol. Happy. Dahil nagkakagulo mga tol dito sa Pilipinas, 'di ba? At para sa kanila mga tol, magandang magandang pagkakataon 'to para pumasok sila para manghimasok sila o kaya baka nga yung ibang trolls, mga Chinese pakawala rin ng China yan mga tol Pero eto, sabi rito, agresibong aksyon ng China sa South China Sea at Indo-Pacific kinundina ng G7. Panoorin natin itong balitang to mula sa PTV Philippines. Kinundina ng G7 ang agresibong aksyon ng China sa Indo-Pacific at pang-aabuso sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Group of 7 ay binubuo ng 7 pinakamalalaki at maunlad na bansa sa mundo, kabilang ang Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at United States. Tinawag ng G7 na illegitimate, provocative, coercive at mapanganib ang mga hakbang ng China sa South China Sea. Ouch! Ang daming mabigat na salita Yung number 1 pa lang na sinabi, mga tol, aray na yun illegitimate. Illegitimate, mga tol, sabing gano'n ng G7. Binubuo ng malalaking bansa o pinakamalalaki o pinakamalalakas na bansa, mga tol. Ang US Embassy sa Maynila nababahala sa sitwasyon sa South China Sea, kabilang ang patuloy na paggamit ng mga mapanganib na maneuvers at water cannons laban sa mga barko ng Pilipino. Nagkasundo ang grupo na magtutulungan ang mga miyembro nito para palakasin ang seguridad at katatagan sa buong Indo-Pacific. Ayan magtutulungan mga tol. Yung G7 na binubuo ng mga malalaking bansa at malalakas na bansa. Magtutulungan para proteksyonan ang kapayapaan dito sa Indo-Pacific mga kapatid. Kahit na gaano kalaki ang China, mga tol, kapag pinagtulong-tulungan sila ng mga malalaking bansa na to, anong magagawa nila?
Nagsagawa ng malakiang military strike si US President Donald Trump laban sa Houthi sa Yemen na nakahanay sa Iran kahapon na ikinasawi ng higit 20 tao. Yan, ito yung ayaw natin mangyari dito sa Pilipinas. Bukod dito, binalaan din ni Trump ang Iran na main backer ng Houthi na kailangan itong ihinto ang suporta para sa grupo. Ang military strikes ay maaring magtagal ng ilang linggo na itinuturing na pinakamalaking US military operation sa Middle East mula nang maupo si Trump nitong Enero. Direkta, no? Direkta mga tol, US ang umatake. Bumubuti na ang kalagayan ni Pope Francis sa nakalipas na linggo. Okay, so ibang balita na tayo. Doon lang muna tayo sa topic na yan mga kapatid. Ngayon, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo doon sa usaping utang na loob mga tol? No, tulad nga no sinabi ko, search mo sa Google. Isa sa mga toxic Filipino traits mga tol, yung utang na loob na yan. No? Again, mga kapatid, hindi masama tumanaw ng utang na loob. Pero kung inaabuso ka na dahil sa utang na loob na yan, mga tol, pwede kang humindi, pwede kang tumanggi. Ha? Tandaan ninyo, binigay kong example, ikaw ay punong barangay. Hindi porket may utang na loob ka dun sa taong nagugulot, maraming nagrereklamo, wala ka nang gagawing hakbang para sa kanya. Diba? Kailangan mo pa rin ipagpatuloy at gampanan yung iyong sinumpaang tungkulin. Okay, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.